Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit at maganda nangyari sa market natin na. Ayan, June 24, 2024. So buti naman, medyo nag-bounce yung market natin. Grabe yung drop natin nung Friday, di ba? So marami siguro na shakeout nung Friday kasi medyo malakas nga po yung drop natin. Umabot tayo ng more than negative 2.9%. Pero di ba, sabi natin, nung review natin nung last Friday, yung more than 1% noon is doon sa pre-closing natin biglang nangyari. So ngayon, yung index natin, so balik tayo 6,272.46. Pero hindi pa rin niya na-cover lahat, di ba? So medyo bearish pa rin ng konti si PSE, especially yun nga, net foreign sell na naman tayo. So negative 403.22 million. So medyo mas malinaw na ngayon yung parang South China Sea nga yung iniinda po ng markets natin. So anyway, nag-bounce tayo and medyo malakas naman siya, 1.83%. So yung kalahati niyan, nangyari din o siguro sobra pa sa kalahati, nangyari din sa pre-close naman natin. So bumawi yung mga naglaglagan ng Friday. So properties yata pinakamataas ngayon kaya nanguna dito si SMPH at saka si Ayala Land naman pa natin. Ayan. So pero hindi pa rin tayo nasa loob pa rin tayo ng butas, naguhukay pa rin naman si PSC natin kasi net foreign sale pa rin naman. So hindi natin matansya kung sustainable tong current price o index level natin yan. Okay? So, tingnan na lang po natin. So, ito po yung ating mga trending stocks for today's trading. Overall picture, wala naman tayo masyadong nakita. Hindi ko pala nabuksan yung Yahoo with regards doon sa global market. So, mamaya na lang. So, tingnan natin kung ano nangyari sa, hindi ko rin napansin, ano nangyari sa global markets. So, si Plus natin, meron palang big news na lumabas kaninang umaga. So, trap pala yung ano eh. Kala ko tutuloy na yung breakout natin sa itong Monday na to kasi nung Friday at saka Thursday, nakita mo naman, di ba, medyo maganda yung setup na pinakita sa kanya. Pero yun pala, may inaantay siyang news. Ayan, so biglang binuhusan to ng umaga 10% ka agad to nung opening natin. At sa closing is mas mataas ng konti. Negative 12.24% yung binagsak, 12.04% yung binagsak ni Plus kasi babagsakan pala to ng shares. So dati may parang binili siya may bumili sa kanya, nag-invest sa kanya noong 2022 and nabasa ko sa kanya sa Investa is 1.65 pesos per share. So more than 800% na yung gain ng investor natin ngayon. So mamaya silipin natin 'yan. Kung nandun sa Twitter, parang may na-post ako sa kanina. Tapos and then malakas yung So lumabas yung karamihan 47.97 million. So baka meron pa bukas itong si Plus natin. SMPH, okay, nag-up siya 5.06%. Pero net foreign sell pa rin naman siya ng 69.23 million. So hindi pa tapos yung sell-off ni SMPH natin. Tapos si Converge, ito medyo maganda ng konti si Converge, di ba? So nag-up siya ng 1.7% and then meron siya maliit na 2.44 million net foreign buy. Tapos si SCP, so nag-break na yung support, negative 2.93%. So kaya siguro trending to. Tapos meron siyang net foreign buy na 3.09 million. Tapos si PHR, actually kasama si dito sa trending stocks, pero ito na lang si PHR kasi ito yung may news. So meron disclosure kanina na nabasa tayo na clarification of news. So para kasing sinasabi nung isang dyaryo is parang may setback na naman, parang hindi matutuloy yung di ba may sasalusan sa kanya? So medyo nakita mo nag-pullback na yung price niya. So mamaya silipin natin, negative 3.95% and meron siyang 13.12K na net foreign sell. At then si Ali, so properties nga po yung nanguna dito sa market natin, meron siyang up move na 4.92%. Ito maganda. Meron siyang 23.9 million net foreign buy. Pero ongoing yung nito ongoing po yung share buyback naman dito kay Ayala Land. Okay? So ito yung mga galawan na majority ng ating mga trading stocks. Ayan. So disclaimer ulit sa mga bago po sa channel natin. As usual, pakibasa na lang po yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagawin itong vlog natin as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo po ako dito sa ating YouTube channel. Subscribe ko lang po. Palapit Trader na YouTube channel or kung gusto mo join ka dito sa trading group. So yung mga nakasubscribe, ayan, maraming salamat po. Medyo malakas yung view natin
ng weekends, 1K. So, i-check mo na lang po yung ating trending stocks, company reviews, next gen ba? Tama ba? Next gen yung pangalan niya. Meron tayong bagong IPO and approved na siya for listing. Profit or loss sa market, double check mo na lang. Basic indicators, so nag-aral ka ba? Oversold. So, nag-bounce si PSE natin. Tapos, fundamentals, yung risk management, plus yung ating PSE stock market studies naman. And then follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. And check mo lang po yung mga posts natin dyan. Medyo mahina kasi si Cryptos. And dito sa ating Palawi Trader na Facebook account para updated ko po sa mga posts. Follow mo na lang po yan or dito sa Facebook page natin. I-follow mo na lang po yan. Sino ba to? Okay, akala ko si Investa yung papalo sa atin yan. Okay, so check mo lang po para updated ka dito sa post natin. Butegi Picks, yung article natin dito sa local, dito sa US at saka dito sa ng crypto. Tapos tignan nga natin mga post natin. Andito na yung summary ni Philippine Stock Exchange. Ayan, so lumabas na siya. Medyo maaga siyang nag-post for today. So net foreign sale pa rin tayo. Very bad. 403.22 million. Kaya pay cross fingers muna tayo. Hindi natin sure kung masustain yung bounce natin na yan. Baka technical bounce lang. So nauna dito sa listahan po natin is properties. So makita mo dito si SMPH niya, di ba, nag 5%. Yung pinaka-index niya is 3.52%. Malakas siya. At saka si services, 2.46%. Ang namula lang dito sa market natin is yung mga mining stocks. So negative 0.16%. Okay? So foreign funds sold, ito yung mga binenta, BDO, BPI, Metrobank, Security Bank, dami. ASN, BSC, FGen, DNL, MI, FB, GSMI, Megawide, AC, Avoites, EJ, DMC, Aritz, Crits, DD, Globetel, ETI, SEB, at saka si ICT naman. Tapos ito yung mga binili ko. Tingnan mo, konti-konti lang siya. So CBC, East West, MC, CREC, CNPF, ABA, Costco, Ali, Emirates, Converge dito at saka si ICT naman. Ayan, so ito na po yung bago nating IPO. So mura lang to, magaan lang to. Tignan natin to. Baka ito marangkada. 580 million IPO of NextGen and also change in the proposed stock symbol from XGen to XG. Ayan. So bakit kaya? So no reason stated but this might be to avoid confusion with NXGen or Next Genesis, a zero operation shell company. Okay? So XG, abangan natin 'yan. Papasok sa market, wala pang dates, no? Wala pa, no? Hindi pa natin nakita. Pero most likely meron na yan. Hindi ko lang siguro nabuksan. Ang par value niya is 0.10. Ayan. Emperador, tama, EMI, drop siya negative 1.9%. Alas, 6.5 billion for capex in 2024. Tapos si Investa, in summary, 6,272.46 nga po. SMPH, okay, nag-close na mas mataas. BSP was likely to match the Fed's post earlier this month in order to maintain healthy interest rate differentials which would help support the peso. Pero hindi. Ang taas pa rin ng interest rates natin kaya laglag si piso natin. FCG unit has long-term plan to expand abroad. Okay. DG Plus falls most since 2022 ahead of additional share listing. So gaano karamihan? Mamaya bisitahin natin. Asian stocks fell led by the declines in tech shares. Tapos ito yung IPO natin si NextGen. Ang offer price, mura lang siya, 1.68 and ang offer period is July 1 to July 8. So sa July pa pala, siguro magkakaroon ng listing itong si NextGen natin, si XG. Ayan, bago nating IPO. Emperador allocate 6.5 billion. Relief rally led by Jollibee kanina, GGS, SMPH, Ali, GT Cup, AC Globe at saka si ICT. Ayan, finally, nag-bounce yung market. ABS-CBN says it hopes to be cash flow positive by the end of 2024. Aboites units sign energy deal with CAR to implement energy-funded projects. Ayala Land, premier breaks ground for LEED, Registered Park Villas project. So meron siyang, saan ba to? 45 villas with each villa occupying the entire floor and located inside the Ayala Triangle Gardens.
Pizza, it says it's open to acquisition but not actively looking. BRN says 135 coal plant in Panay to become fully operational by August. Emperador and Whiskey Conglomerate led by billionaire Kevin Tan. So yan din yun. Ang dami niyang post kanina. Monde. So nag-bounce din ba ito? Nag 2%. First quarter earnings, 0.19 versus 0.11. Okay, tumaas siya ng konti. GGS, 2.35 nag-up din. No? Price at 50% discount fair value. Strong revenues at 358 billion. So marami nga naman talaga sa mga big caps. Kaya lang, ang tanong kasi, kailan babalik yung market natin? So puro green kanina yung mga post natin. Tapos, ay mga ka-OFW, mataas pa rin po yung palitan natin. Tama-tama, sahuran na naman. President Marcos says Philippines won't resort to force amid China zero. Ayan, so tingin ko ito nga din yung iniinda ng markets natin. Kaya laglag na laglag. Oceano Gold Philippines says mine operations suspended 24 hours. Nvidia, so minomonitor din natin si Nvidia. Grow fast, so fast that Wall Street can keep up. So 1 year up is 194%. Jollibee release on cybersecurity. May nangyari pala to. May hacking na naman yata. Its e-commerce and those of its subsidiaries are unaffected by this incident and remain operational naman pala. So share buyback, EGI, Robinsons, Costco, Aboitiz, at saka si Ali. Ongoing nga yung buyback ni Ali. Suntrust Casino Hotel to open in the first quarter of 2025. Sino pa ba? Meron pa ba tayo? CPG. Build is first mid-rise residential development. Okay, may bago siyang project. Jollibee, data breach. Aboitiz shares rose 0.9 after selling a 50% stake in ito yung kanilang divestment ni Aboitiz para dito kay Ali. PHR says still in investment talks with Okada Group. Ayan, kaya pala merong post kanina kasi nga nag-worry yung mga siyempre investor siguro niya ito kasi bumalik na naman sa baba yung price action natin. Oceana Gold resumes mining and milling activities. Ali started building Park Villas. So 51-story residential project sa Makati. Okay. Tapos yung galaw natin last week naman. Okay? So walang summary yung US market natin. Okay? So very good. Nag-technical bounce pero not so good pa rin yung pakiramdam natin sa market. Kasi nga meron pa rin tayong 400. Malaki yan 400 million na net foreign sale pa rin tayo. Okay? So guys yung ating Patreon channel. So patalsas ulit. Yung mga gusto po ng guide sa trading dito sa Philippine markets. So, sa Philippine markets lang. So, pwede mo i-check po yung ating Patreon channel. Ayan. Pwede ka sumali sa group naman natin. Yung iba sumasali sa community. Okay, so tignan natin yung galaw ng market. Ayan, so medyo gumanda, nag-bounce si PSE, pero hindi pa. Hindi pa tayo sure kung rebound na yan. So, nag-establish lang siya ng bagong low. So, parang anong nangyari sa kanya? Okay, so ito na pinaka low natin sa kanya. So tignan natin, hopefully makabalik ulit tayo ng MA9. Pero pag nauntog pa rin tayo dyan sa MA9 sa 20, alam mo na, meron pa rin tayong additional na lower low. Or siguro kailangan pa niya to ng kasi mahina 403 million, di ba? So nag-up siya 1.85 tapos 6.2. Pero hindi nga tayo kampante dahil dito sa 403.22 million na net foreign sale nga po dito sa market. So lahat ng indicator, bearish pa rin siya, pababa yung MACD at saka yung RSI. Tapos, ang pinaka-best na pwede mangyari, so baka meron pa nga itong double checking. Baka meron pa siya ang double bottom bago natin makita yung reversal na market. So, alas pares na tayo dun sa ghost month. Last month, di ba? Last year pala. So, ghost month to. Kung double, di ba? Kailangan niya ng double bottom nag-drop, tapos nag-drop ulit, and then saka siya umarangkada. So, baka ganun yung gustong gawin ni PSE bago tayo makarangkada ulit. So medyo matagal pa siguro baka makahinga yung mga alaga natin na big caps. Pero di ba kagaya ng sabi kanina marami tayong stocks na yun nga 50%, 30% below sa kanilang mga fair value naman. Okay? So tingin tayo dito sa mga big caps. Okay, ICT. Wow, 4 tama ba? 4.75% yung kanyang galaw. BDO, hindi masyadong gumalaw si BDO. Jollibee, 3%.
Ali, 4.92. SMPH, so 5.06. Mamaya, aralin natin yan. BPI, 1.55. And AC is 3%. Okay? So, yun yung mga movers. JT Cap, 3.6. Nag-up din pala siya. And CNPF pala, 5%. So, malakas yung bounce na yan. And then, sa mga big caps, ang bumagsak is Aboitiz, negative 0.5. DMC, negative 0.5. Bloom, negative 0.99. Sino pa? Wala na, no? So, yun lang sa mga big caps na stocks natin. Okay. So, tingin tayo sa winners. Hanap tayo may volume kahit pa paano. CNPF, ayan. So, 44 million. So, okay. Si Baita, 119K lang. So, hindi natin alam ma-sustain yan. Ali, so, nandyan na. Sino pa ba? Dito tayo sa mga na hindi natin nabasa. Hanap tayo. Upson, 3.3. Si STN, laging buhay si STN, 3.09%. MRC, nag-bounce na rin. O, baka yan na yan. 2.9, parang nabobottom na rin. 2.94%. Silan, 2.56. Hindi mo masyadong gumalaw. STI, yun, nag-bounce na si ano. May mga nagbabounce na stocks, STI up. SSI, mukhang ready na rin. CPG, wala pa. 1.79%. Okay. So punta tayo dito sa losers. Si Plus, 12% nga po yung drop. ACP, minus 10.6. Aslag, minus 6.48. Union Bank, minus 5. Home, minus 5%. So grabe si Home. Oh. Diretso, nagukay. Ionics, ganun din, nagukay din. Negative 3.66%. Si IMI, asa na ba siya? Tapos si Keeper, minus 2.87. IMI. Ayan, nagukay. Isa din sa mga nagukay na stocks. ABS, ako, break even na tayo dito. Negative 2.52%. Okay? So, balik tayo dito sa market. So, hindi pa tayo masyadong kampante and yan, medyo mas malinaw na, di ba? Downtrend yung ating direction. Pero nasa bounce area siya. Okay, sige. So, balik ka dito sa MA20. Magta-trap ulit yan. Tapos, double bottom saka siguro tayo aarangkada. Kasi June, July, di ba? 1 month na lang is afternoon. Yung paborito natin na month goes month kasi pabagsak. Siyempre, magbabargain yung mga stocks naman natin. Okay? So, yun po yung overall na picture ng market. Tingin tayo dito sa, hindi ko na buksan yung saglit. Buksan natin yung global markets. Tingnan natin kung anong galawan. Okay, so parang sideways pa rin. No? Last Friday, sideways lang sila, di ba? Okay, para magbe-verde naman mamaya. Dow Futures, positive 0.27. Tapos si S&P is positive 0.12. Nasdaq is negative 0.01. Tapos, okay, bounce. Bounce mamaya, bounce siya. So hopefully tuloy-tuloy yan para bukas, another bounce day para sa atin. And then hopefully meron siyang net foreign buy. So makita mo naman dito, maganda yung galaw niya. Dito sa bandang Asia, mix. And parang mas marami yung nagde-drop. So China pa rin yung malakas mag-drop. Si Taiwan nag-drop din siya ng negative 1.89. Pero walang tatalo sa atin kasi nag-drop tayo ng negative 2.9% nung Friday naman. Okay, so dito sa US, nako, ayan na. Pa-drop na si Bitcoin natin, 60K. Naghihingalo sa 60K. Ethereum, 3.3. And BNB is 566. Grabe yung laglagan dito sa bag ng crypto. Lalaki ng mga drop. Shiba, minus 7. BCH, minus 9. Uni, minus 9%. Okay, so mapula dito sa crypto. And pag-usapan ulit natin yung ating mga trending stocks. Mabilis ang review kasi yun nga, medyo kabado pa rin tayo dito sa galaw ng market kasi nga hindi pa naman natin na sure na magbabounce na talaga yan kasi nga net malakas talaga yung yun yung worry ko sa kanya, yung malakas yung net foreign sell. Okay, si Plus. So, hindi na matutuloy yung breakout natin, most likely, kasi ang usapan dito is 1.65. Pero hindi naman siguro babagsak to ng ng ayan, so may nabuo siyang bagong trend. No? So medyo broken yung trend natin dito, yung ascending triangle, wala na yan. And maghanap tayo ng support bukas. So tignan natin kung meron siyang shakeout na parating. Ang pinaka-optimistic na lang na pwede mangyari sa kanya is itong trend na to. Pero meron siya news 1.6. Ewan ko kung gaano kalakas yung reaction niyan. 800% yung kita nung nag-invest sa kanya kasi buwan.
1.65. So meron yata dito. Okay, PHR pala. So nandun sa ano, hindi pa lumalabas. Kasi ang sabi doon sa Instagrams, so hindi ko rin confirm kasi wala naman siyang wala akong nakita na disclosure is bukas June 25. So gaano kalaki yung shares? Hindi ko na pag-aralan. Ayan. So bukas na natin malalaman siguro yung disclosure na yan. Most likely meron siya disclosure last time pero ang taon kasi is panahong 2022. Sabay 2022 natin. So ayan, tama yung nag-invest sa kanya, no? 1.65. Panalo nga siya, no? Ang galing naman ng investor na yun. Nung kababaan niya, ayan, no? So ilang percent? O tama nga, halos 800% ngayong gain. Laki, tuwa-tuwa yung panalo na investor natin, oh, sa bottom siya nakabili, no? Tapos ilang taon din siya na umakyat, oh. Isang taon mahigit din, no? O halos 1.5 year. Pero nag 800%. So panalo yung ano, nag-invest dito. Nung time na to, malakas na ba? 85%. Lugi pa rin siya dito. Oh. So 58%. O lugi pa. Ba? Kung ganun din kaya pwede, kaya siguro nag-trending si Dito, ganun yung iniisip ng ibang traders natin. Ganun din kaya mangyari sa kay Dito natin. Kasi, di ba, masyado siyang ano ngayon pababa, nasa bottom, tapos ang binibenta yung shares niya sa mababa. So, panalo din yung nag-invest sa kanya kung tataas din ng ganito kalaki si Dito later on. Later on, ewan natin kung maging maganda. Kasi ito naman si Plus natin, kaya naman siya sumipa ng sumipa. Makita mo yung mga earnings niya, 1,000%, 400%. So talagang kumikita na siya during this time. So may ginagawa siya na maganda sa business. So tama lang. Tama lang para dun sa investor na yun. Congrats na lang po kung sino yun. Ayan, panalo, di ba? Times 8 yung investment niya. So ang tanong na lang natin, malaki ba? Malaki ba yung shares nung papasok dito sa market? Siyempre, magbebenta yun, di ba? At i-ano na dito, papasok na dito sa markets naman natin. So, depende na lang kung gaano kalaki yung shares, kung kaya siyang saluhin ng mga investors natin during this time. Kasi ang tingin naman natin sa kanya, nagtakbuhan kasi yung medyo karamihan dyan, 47 million, no? So, medyo malaki yan. So, nag-cut loss na siguro to, no? Negative 12%. Kasi sa umaga pa lang, saglit silipin pala natin. Sa umaga pa lang to malalakas na yung ano niya, malalakas na yung So lumabas na siguro yung news, alam na nila, no? So lakas-lakas ng drop niya, oh. So hindi rin siya masyadong naka-bounce, so konti lang yung bounce niya. So ayan, good luck na lang doon sa mga sumalo kanina kasi baka meron pa. So pakiramdam ko lang naman kasi meron siyang malakas na selling. Tapos yung ang tanong na lang, siguro ang kailangan maliwanagan natin na hindi ko nakita kanina is yung volume. Gaano kalaki yung volume na papasok dito sa market naman natin. Okay? So yun po yung pinaka-catalyst natin kay Plus kaya siya nag-drop na 12%. PHR pala yung may nakita ko na disclosure. Okay, so anyway, tingnan natin bukas. Next, SMPH. Okay, so nakaluwag yung mga property holders natin. So nag-bounce siya ng konti. Nag-worry din tayo kasi breakdown to nung Friday, di ba? So anyway, nag-bounce naman siya. So 5.06% and then kaya lang net foreign sale. Negative 69.83 million. Silipin natin sa 5-minute din. So baka sa last minute, hindi naman masyado sa last minute na gano'n. Talagang gumalaw siya ng gumalaw during the trading natin. Okay, so bearish pa rin naman yung itsura ni SMPH kasi hindi pa rin naman siya nakakawala dito sa MA20. Ayan. Pero good sign kasi nag-bounce kahit papano. Ang kailangan na lang natin is yung inantay natin na net foreign buy. Okay, so medyo pessimistic pa rin yung nakita natin kay SMPH. Next, Converge. Medyo mas magandang konti yung loob natin dito kay Converge kasi nga okay, mabagal siyang gumalaw. Hindi naman siya masyadong gumagalaw pero at least ngayong kasagsagan ng mga laglagan ng mga stocks, lumalaban yung price action niya. So kung arangkada yung market natin, may good chance, di ba? So meron siyang net foreign buy, 2 million lang naman. Pero maganda yung price action pa rin niya. So 1.7%. So nilalagay ko lang last time nung medyo bullish siya, yung resistance dito sa around 11.6. Tapos, yun nga, ascending triangle formation naman. So, hopefully, tuloy-tuloy yung net foreign buy para
hindi masyadong mag-pullback ulit yung price action. Kasi ang pwede mangyari sa kanya, yung itsura niya kasi may malalaki siyang may mga malalaking cycle bago siya umakyat. Pero ito is 2 weeks, 3 weeks na siyang nagsusupport dito sa 10.52 is medyo malakas naman siya. Okay? Next, SEP. So, pinag-usapan na rin to kasi nga nag-broken na rin siya. So, nung Friday, nag-broken na siya pero tinuloy na niya. Ngayon, ayan. So, ito pala yung pinakabuong trending SEP natin. So, medyo broken siya. So, yan na yung resistance natin and then support natin is dito sa MA 100. So, masyadong mababa pa. Pero yun kasi yung pinapakita ng support level natin sa kanya. So, kung meron siyang bounce, maganda. Pero 9.2 yung nakita natin dito sa charting naman natin. So, 3.09% net foreign buy, pero drop tayo ng 2.93%. So, either babalik tayo dito sa support and then mag-bounce ulit para sa sideways. Kasi medyo na-break na naman yung uptrend na channel natin sa kanya. Tapos, next, PHR. So, pinag-usapan siya. Dito yung chart muna bago yung disclosure natin sa kanya. So, meron siyang, nagbe-breakdown. Pero nag-bounce siya ng konti kanina. Dahil nga, okay naman daw. Pinag-usapan pa rin naman daw. Hindi pa naman totally nag-back out si Okada. So, meron siyang clarification dito. Kasi may news si insiderph.com. Sa din yata ito sa grupo ni na Miguel Camus tong website natin na to is facing another potential setback in his casino investments. Pero clarify naman niya PHR na ongoing pa rin naman is inaccurate, sabi niya. Ayan, so insider page bago nating website sa Business Inquirer ba yan o Philippine Daily Inquirer. Ayan. Okay, so anyway, yun yung news niya with regards dito kay PHR. So meron siyang malaking trading channel. So kung ongoing pa siya, maganda. Meron siyang additional na may titignan tayo na rally na ganito later on. So yun lang kung tuloy ulit yung talks niya. So ongoing pa naman pero tignan natin bakit nasabi ni Insider ph.com na another setback, di ba? So medyo malaki din yung drop nitong si PHR. So halos more than 20% na rin yung drop niya. So medyo naging sa support negative 3.95% and then 13K net foreign sell. And then lastly si Ali, ayan, so puro properties yung trending kasi nga ayan, nag-bounce siya na medyo malakas. Pero kagaya lang siya ng chart ni medyo sumilip siya ng konti. Kagaya lang siya ng chart ni SMPH natin. So nag-aantay din siya ng cue sa market kung magre-reverse ba yung direction. So siguro ito kasi net foreign buy 23.9 million, 4.92%. Kinaya niyang i-break ng konti sa MA20 kasi ongoing yung share buyback ni Ali. So ang dami niya binili last June 21st nung Friday na trading natin sa kanya. So sumalo siya nung nagbi-breakdown yung price action natin. Mas maganda ng konti yung price action niya kumpara kay SMPH kasi medyo nakasilip na siya. So 1, 2, 3. So 3 beses na siya. So nag-establish siya ng medyo strong support dito sa 26.2. Okay? So yun lang muna yung ating review sa market. So hindi pa tayo masyadong kampante kasi nga net foreign sell pa rin naman yung nakita natin sa kanya and then medyo established kasi yung yung downtrend ng market natin. So hopefully another green bukas bago natin malaman kung magre-resist yung MA20 naman natin. So cross fingers na lang kasi parating na rin naman na yung ghost month po natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. Wala masyadong pinag-usapan na may na stock, no? Sino ba dito yung wala, no? Kasi big caps yung yung malakas yung graph. Okay. So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa YouTube channel natin. Join ka lang sa group, guys. Kung gusto mo. Yung crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak. Yung ating Twitter and Patreon channel sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.